Yes, yes, yes. Magandang umaga muli sa inyo mga kasama at si Kuya Goods nagbabalik. Yan, magandang morning sa lahat at kung hindi ka pa nakapag-subscribe, subscribe na lang po. Isang subscribe at saka isang like. Okay na tayo doon. Goods na tayo doon mga kasama. At ngayon, pag-usapan natin ito, no? Magre-reaction lang tayo dito sa mensahe ni Congressman Marcoleta. Ito ay patungkol doon sa, alam nyo na, nangyayari dyan sa Kamara. Ibang klase kasi mga kasama yung mga ganap dyan, no? Hindi, kahit ako, hindi ako makapaniwala na grabe yung korupsyon, no? Hindi pa naman sigurado, pero di umano, ay meron na talaga. Doon pa lang sa mga lumalabas na, alam nyo na, yung video, mga retrato sa social media, no? Yung nagmimilyon ng mga Rolex, yung mga nagmamahalang sasakyan, doon pa lang, maniniwala na tayo. Di ba? Ito yung punto ni Congressman Marcoleta sa issue na ito ay sila yung majority, pero ang nangyayari po mga kasama, sila na po ang pinipigilan at hindi na makapagsalita doon sa Kamara. Nakakatawa lang, no? Ang usapin lang naman dito ay yung dapat, kung ano yung nasa batas, dapat yun sundin. Siguro, nangyayari sa mga ibang kongresista, di umano natatakpan. Ang laking pera sige, Kong, ano bang latest issue? Sa 2 taon, tapos na yung mahirap Wala nang mahirap. Yun ang gusto ko sanang mga tanong na gusto kong ilahad sa kanila para sa ganun, doon natin busisiin ang national budget. Yun. Kasi pananagutan ng Estado, yung tingnan ng kapakanan ng kanyang mamamayan, lalong-lalo na yung pinakamahirap. Baka ang katwir naman nila, Kong, nakapaloob naman yan sa National Expenditure Program, Kong, at kung baka sabihin nila, kung babasahin nyo po, baka nakalinya yun doon, isa-isa sa ating pambansang budget for 2025, Kaya Kong. nga po, tukuyin nyo sa akin, sapagkat ako po ay nagmamadali na, kung hindi lamang po kasi nagwalang bahala yung National Anti-Poverty Commission at lahat ng mga komisyon na may kaugnayan sa ikalulutas ng kahirapan sa bansa. Meron pang PCUP, Presidential Commission for the Urban Poor, at saka lahat ng ito. Opo. Di sana, Jen, ang sinasabi ko, nakikinita ko na maaaring matupad yun. Wala ngang nagbabantay So, sasabihin ko ngayon, paano niyo po binigyan ng budget ngayon yung NAPSI? Ano po yung budget ng PCUP para tutukan po ito? Bakit wala pa pong IRR hanggang ngayon? Di ba I am setting the tone of the deliberation din. Lahat ng mga ahensya na may kinalaman ngayon para sa ganon ay marisolba ang kahirapan ng bansa, nakalinya sila ngayong magpaliwanag. Baka naman kung sabihin nila, baka wala sa NAPSI, wala sa PCUP, pero baka naman po nandun sa DSWD kasi meron tayong budget for 4Ps, meron tayong mga proyekto para sa DOLE na pang-ahon sa mga mahihirap nating mga kababayan, Kong. Alam kong nandun lahat. Hindi ko naman sinasabi na wala doon, pero bigyan nyo ako ng kapanatagan na pagkatapos nga ng budget year na to, halimbawa by next year, 2025, ito na yung nabawas sa inyo kasi wala akong nakikitang nababawasan. Kasi sinabi nila by 2028, 1 digit na lang. Ibig sabihin, 9% na lang. Paano mangyayari? Dapat pala ngayon may bumababa na. Paano mo sasabihin sa akin na nasa DSWD? Nandun nga. Pero wala pa yung listahan. Ang DSWD kasama doon sa gagawa ng listahan ng mahihirap na tatargetin mo bilang beneficiary. Aywan ko lang, Kong, kasi di ba Nelson, noong nakaraan, meron tayong nire-report na sinasabi ng DSWD, ito na po yung mga nakagraduate sa 4Ps. Dati po ito'y recipient ng 4Ps, pero ngayon po wala na sapagkat nag-graduate na sila. Hindi graduate ang tinatawag, itinawid lang. Iba bumalik Yun nga. nga po, yung dati palang administration. Doon sa mga nakatanggap ng 4Ps, ano na ba buong sitwasyon ngayon dyan? Kumusta na po? Ayun pala, isa palang programa na itawid kayo sa kahirapan. Pero ang nangyayari, magkano lang ba ang nakukuha nyo? Sa 4Ps na yan. Naku, parang may anomalya rin ata dito. Di umano
sa 4-piece na ito, ha. O, diretso natin. Kasi ng Pagtawid lang DSWD, ito? opo. Ano ba yung katawagan? Pagtawid Pamilya Program. Opo. Ano ba yun? Kaya nga 4-piece eh. O yun na nga po. 4-piece. Pantawid Pamilyang Pilipino Program. Kaya 4-piece. O, naitawid mo. Pagkatawid mo ba, nakasulong siya o umatras ng pabalik? Meron pong iba Umatras ng nakabalik. pabalik. Lumagat ng patras Meron ang ibig pong ko iba sabihin. Saka, bumalik. diniscuss din natin yung dati, Jen. Oo. Kung may nakaka-graduate, dapat nababawasan. Yun Tama. nga. Pero problema na. Ang problema kasi nung nakatawid ko, bahagyang-bahagya, wala pa isang dipa eh. Tapos yung mga Kaya pumapalit. nung Yun tumama nga yung yung kalamidad. problema, kaya nga sinasabi natin, walang sunset provision yun eh. Para sana mapatatag. Pagkatawid niya, talagang lagyan mo na ng direksyon para tuloy-tuloy na siyang lumakad papunta roon. Ayun Hindi na pala yung ang hindi na sunset siya babalik. provision na tinatawag kong. Pero ang malaking katanungan dito ko, yun naman palang itatanong nyo, bakit hindi kayo pinagtanong? Bakit pinigilan kayo? Yun na. Itanong mo kay Jen, baka alam niya yung dahilan. Hindi ba? Opo. Hindi, tama yun. Sagutin tama mo. nga po, Sagutin Kong. mo yung tanong niya. Valid yun eh. Baka ho kasi inisip nila kasi matatapos na dapat baka mahaba kasi yung tanong, Nelson, hindi kami matapos sa isang araw. September 25 dapat matapos, may submit na ito sa sa Senado. Bakit? Nako, Yung mga grabe, busisi sa budget pabilisan din? Sana nga po hindi naman talaga Kaya pabilisan. nga nilagay Pero mo, may kaya nga timetable po, pinag-uusapan, power of the bourse eh. Opo. Wala ba kaming obligasyon na busisihin yun? Sang-ayon doon sa itinatadhana ng mga batas at saka yung direksyon papunta doon sa ating mga kababayan, lalo na yung sektor ko nga. Kaya ko tinatanong doon eh. Oho. Bakit mo bibilisan? Kung hindi, wala namang kasapatan ng discussion sapagkat hindi malinaw, ito nga ang tinatanong ko. Kung, baka naman kasi, kaya binibilisan, gagamitin nila. Yun lang naman kasi. Diba? At saka bakit na lang, lagi kayo pinipigilan? Bakit ang minority pinigilan? Grabe! I'm sorry, majority pinigilan ha. Ang minority, ilan-ilan lang na mayani sila. Sino ba ang nasa likod nito? Ang tanong. Yun lang, ang tanong lang naman natin, yun, nagtatanong lang naman tayo. Diba? Okay, tuloy. Ilan ba yung pwede nating ihaon? Bigyan mo ako Oho. bigyan mo ako ng porsyento. Sabihin mo ngayon para sa susunod na taon, nakalista yung porsyentong binigay mo sa akin, walang natupad. Ayun, may target. Isipin mo sa briefing pa lang. Alam naman ni Nelson to eh. Nelson, sa briefing, bibigyan ka ng 5 minutes. Na Hindi ba makapagtanong. minsan nagsabi ako sa inyo, nagsusumbong pa. Anong may tatanong ko? Sa kuryente pa lang eh. Hindi ko lang may tatanong lahat. 5 minutes lang ang binigay sa akin. Pagkatapos, pagdating na sa plenary debates, hindi ka pa makakapagsalita. Oho. Anong klaseng ito? Anong klaseng paghihimay ng budget? Ayun Oho. Kung, doon nga sinabi natin baka hinihimay na nila. Inuumpisa nila hima-himayin. Well, Kong, nandiyan na yan. Nangyayari na po yung hindi natin inaasang pangyayari. Pero hindi pa tapos eh. Nung kausap nyo sila, siyempre alam ka namang tapos na kagad, hindi kayo pinagsalita. Meron Wala bang talaga. sabi man lang sandali lang hindi ka pwede magtanong. Meron kaming assurance sa'yo na ito namang tatanong mo may sagot naman pala yan eh. May ganun ba? Wala nga, hindi. Ganun Basta, ba? walang pinapayagan eh. Sabi niya, kailangan humingi ka ng permiso kay majority leader. Hindi mo naman makita si majority leader. Kahit makita mo si majority leader, maghingi ka kay speaker. Ayoko na ng ganun. Kay senior deputy majority leader. Hindi rin alam ni senior deputy majority leader. Ganun ba tayo ngayon? Bakit kinakailangan hihingi pa kami ng permiso? Member kami ng member kami ng Kamara de Representante. Grabe, mga kasama, no? Magtatanong ka lang, hingi ka ng permiso. Nako, isang malaking kalokohan yan. Paano pa naging member ka? Ano ba nangyayari dyan sa kamera na yan? Ibang klase talaga, Ibang klase, mga kasama. Representantes. Opo. Bakit wala ba kaming karapatang magtanong? Tama. Well, Kong, Bakit yung mga miyembro lang ng minority, ang miyembro ng House of Representatives, kakarampot yun eh. ito na siguro Kong ang sinasabi namin ni Nelson, natanggapin na natin ang katotohanan na unti-unti na nawawala ang maraming tradisyon ng Kamara.
Unti-unti. Opo. Dito mukhang hindi unti-unti. Mukhang naparami yung kinalimutan ng mga tradisyon. Ganun ho ba? O nga pala, may mga Well, ito na ko. Bago tayo lumipat, may latag natin yung ating Vox Populi sa ating mga kababayan. So ano na lang ang katiyakan natin kung meron ba tayong katiyakan ngayon? Hindi kayo nakapagtanong na sa mga susunod na mga taon ay maraming aahon sa kahirapan sa ating... Kasi laki na ng budget natin eh. 6 na trilyon mahigit eh. Paano ako magkakaroon ng kumpiyansa na ma-attain nga natin yung 2 objectives na yon? Ayaw mo nga kaming pagsalitain. Sana man lang, kung pinayagan kami, nailatag namin ang gusto naming tanong na sagutin nila, para sa nakikita natin na meron palang mga bahagi na nakalagay dito sa mga kung saan-saan. Ngayon, yun ngayon ang titingnan namin. Kung totoo talaga na nandoon. Ayun. Well, ang nagiging problema ko, ganito. No? Pinipigilan kayo magsalita. Baka siguro wala naman talaga silang nakalatag na programa para kung saan mapupunta yung pera. Baka ganon ang sistema. Alam na, no? Kaya siguro sa mga kasama natin dyan, bumoto kayo doon sa taong may malasakit, no? Tigilan nyo na yung kukuha lang kayo ng 2,000 at yung boto nyo ay magdurusa ng 3 taon. Kaya ito sa paglalatag, pagbibigay ng informasyon ni Kong Marcoleta dito sa issue na to sa Kamara. Ngayon, kung kayo ang mag-analyze na meron palang di umano na pagmaninipula. Yun ba ang tawag doon? Pagmanipula. Alright. O sige, tuloy mo, Kong. Siguro kung sa puntong ito, ano na lang ang gusto nyong mensahe ngayon sa mga nasa sektor poor niyo, urban poor? Sapagkat ito po, nangyari na ito eh. Mamaya na yung mensahe. Ngayon muna, ano ba yung gusto mong itanong sa kanila? Isangkot natin ng taong bayan dyan. Yun na nga, Nangyayari ito. Ay, nako. Paano ba natin ito? Nauubos to eh. Si Nelson na lang, hindi pa nagsasalita si Nelson. Ayan. Tama ba? Na hindi na pinagtanong sa plenary debate tungkol sa budget? Hindi, siguro, huwag niyang sentro sa akin. Kasi lahat daw hindi pwedeng magtanong. Lahat na po. Hindi na po pinayagan pagtatanong. Masaya ba kayo? Gawin nyo lahat. Lahat ng majority ay hindi pinayagang magtanong. Ano ba naman yan? Ang laking kalokohan. Ang punto de vista rito, mga kasama, doon sa pondo na. Kung paano hihimay-himayin at gagawa ng solusyon para, paghati-hatian, di umano. Tuloy. Na yung mas maraming miyembro ng Kamara, kung pag-uusapan ay yung paghihimay sa budget, ay hindi na pinayagang magtanong. Kita nyo? Ayun nga. Masaya ba kayo? Pero kahapon ko nakita ko ang haba. Si Herrera ba minority na? Minority na siguro kasi akala ko kaya pala. Minority na nga lang eh. So sa mga tweet, ang pagtatanong ay napunta lang sa perspektiba ng kokonti. Kaya nga eh. Ang ibig ba sabihin, sila nang nakakaalam? Ng mga dapat itanong? Sila lang nakakaalam ng budget kung paano. Alam nila ko. Sabi, ginurgur. Ano may ginurgur? Ginugurgur yung signal. Ginurgur na nga siya. Tinanggal na siya as vice chair. Sa Bisaya kasi tinanggal pa as member. Ganun ba? Yun ang sinabi nila kanina eh. Kung tinanong ko sa kanila. Mamaya na siguro yun. Abangan mo rin yan. Abangan ko ano yan. Kasi patas ang patas yung nanonood eh. Oo nga, padami na ng padamit. Nag-aabang sa inyo ko. Sa mga sasabi ko po, okay lang po yun. Masaya po kami na hindi na nakapagtanong yung majority. Letter A. Kung ang sagot niya naman, hindi po. Yung majority kasama ako doon. Opo, lahat na po. Majority. O sagot niya, hindi po. Malungkot po kami. Hindi po kami masaya. Ayan. Malungkot po. So yan mga kasama, kita nyo. Hindi binigyan ng boses ang majority, kasama si Kong Marcoleta. Bagkos, etong minority, biruin mo ilan-ilan lang sila doon. Parang sila pa ngayon ang pinaka-boses. Hala. Ibang klase na yan. Tuloy.
kami sa nangyari, letter B. Mag-message po ng A or B sa atin po mga text hotline 0953. Ito yung mga lamang komento ng taong bayan. Kaya tignan natin kung ano pa yung mga pag-uusap dito patungkol doon sa problema diyan sa Kamara. Nakakainis talagang bakit gano'n na lang ang nangyari, Bakit hindi sila pinayagan? Namumblema si Congressman Marcoleta kasi biruin niyo mga kasama. Yung problema sa kuryente, problema sa kahirapan, yun ay nasa batas. Pero ngayon, gusto niyang talakayin dito sa Kamara, yun nga, hindi siya pinagsasalita. Tuloy natin ano ba meron dito? Tapos kilowatts per hour ang overall electricity rate ngayong September, tumaas po ng 15 centavos versus last month sa mga household na nagkukonsume ng 200 kilowatts per hour, nasa 31 pesos ang dagdag sa bill. Naku. Tumaas kasi ang transmission charge, pati na rin po ang generation charge. Nako po, na naman. At kung pag-usapan natin yung kanina lang, napanood ko kayo, yan pa po ang suot nyo, parang wala pa tayong isang oras. Meron palang pagdinig kanina, ang isang komite, parang parang ang counterpart nito sa Senado, yung Blue Ribbon Committee. Tama ba, Kong? Yung good yan, po. At doon po, inimbitahan nila kanina ang pangalawang Pangulo. Nandun naman po ang pangalawang Pangulo, VP Inday Sara. Pero ang nangyari, mukhang, dapat ba mag-oath, Kong, yung mga nandun? At mukhang hindi ata nag-oath si VP Inday. Ano ba nangyari kanina, Kong? Kasi traditionally, kapag ikaw ay inimbita as a resource person, okay. Siguro nakikita niya yung maraming mga nakitang mga irregularities. Opo. Unang-una, gumagawa ba kami talaga ng batas nung pinatawag siya? Ang pinag-uusapan kasi is budget briefing. At ngayon, plenary debates na. Opo. Nang dahil lamang sa isang privilege speech nung isa sa aming mga kasama. Opo. Yun ay kaagad na nirefer sa Committee on Rules. So tama, una ko tama po ba? Kasi may nag-privilege speech. Kung di ko nakakamali, Congressman Roland Valeriano po yan, Kong, Maynila, ang nag-privilege speech. Yun nga daw, si Kong Valeriano ay nagsalita. Hindi ko nga naihayag kagad yung objection ko doon sapagkat nahuli nga akong dumating kasi bago yon meron akong dinaluhan na isa pang committee hearing okay. yung tungkol doon sa prangkisa naman ng Davao Light and Power Company. Electric cooperative po ito. Oo, na kailangan akong pumunta ron para sa ganon ay iparating ko yung aking misgivings kung hindi man objection. Kasi napakaraming areas ang sinakop ng Davao Light. Opo. Doon sa bandang Davao, na kung saan ay merong existing franchise doon, yung Nordeco. Okay. Ang sabi ko, paano ang mangyayari rito kung sakasakali merong dalawang nagseserbiso sa isang franchise area? Opo. At pagkatapos, dahil sa laki ng Davao Light, eventually, mapapatay niya yung Nordeco. Kakainin niya, opo. Kasi yung Nordeco, merong existing franchise. Opo. Ang sinasabi sa batas kasi, Jen, kinakailangan yung prangkisa ng mga electric cooperatives, payagan mong matapos niya yung kanyang termino. Okay. Ito mga kasama, may connection pa rin ito doon sa, alam niyo na, paglaki ng bill natin sa kuryente. Konektado pa rin naman sa pinapahayag ni Kong Marcoleta rito. Okay. Ito, pinayagan nila na kunin yung mga areang sineserbisyuhan ng Nordeco na sila na yung magsaserbisyo. Samantala may existing franchise po siya. Merong existing franchise. Sabi ko, alam ko pinayagan sa isang kaso, pinayagan ng Korte Suprema yung multiple franchises in one service area. Okay. Pero sabi ko, kailangan malaman nyo, kaya pumayag ang Supreme Court doon, gagawin lamang yon in pursuit of the common good.
Okay na, kailangan pag-usapan natin ano ang common good dito para payagan natin yung pagkarami-rami ka kung sinakop na area ng Davao Light. Unang-una na nakikita kong mali dyan, mawawala yung competition. Kasi mamamatay yung Nordeco. Sabi ko, Mr. Chair, ilang ka kung beses binanggit yung salitang competition sa Republic Act 9136, itong EPIRA. Opo. Hindi niya alam. 11 times. Okay. Yung salitang anti-competitive, 10 beses niyang sinabi diyan. Okay. Yung salitang competitive, 10 beses din binanggit niya sa batas na yan. Anong ibig ko sabihin? Ang batas na yan ay nagsusulong ng competition. So, ang ganda talaga ng mga pahayag ni Kong Marcoleta dito. Siya ay nagbe-base sa saligang batas. Hindi lang siya nagbe-base kung ano lang gusto niya sabihin dito sa issue na to. Mabalik tayo dito sa interview niya dito sa kamera. Parang nagsalita siya dito. Pero kung makikita nyo sa video, mga kasama, ang nangyayari, lumalabo habang siya ay nagsasalita. Nakakatawa, no? Tuloy natin. Dito sa slide na to. Usapan nyo naman confidential fund at saka yung intelligence fund. Hindi ka ako nabanggit sa privilege speech ka ako ito. Binubulungan siya ng mga staff na doon. Marami na siyang staff na abogado rin. Your Honor, sabi niya, hindi lang naman kaya ganun. Basta sinabi niya, anything that is in connection with public interest. Yung confidential fund and intelligence funds are matters of public interest. Ang usapin ay budget hearing. Tapos meron nagsabi na public interest. Ano pa yung abogado ba kayo para sabihin yan? Husgado ba kayo? Kayo ay nasa kamera lang. Ang sabi nga ni Kong Marcoleta, ay ang kongreso ngayon ay parang nagiging na lang, entertainment purposes. No? Sa kanila. Yan, tuloy natin. Nandun na ako, Mr. Chair. So, did you make a prior and preliminary determination na yung pag-uusapan natin na intelligence fund at saka confidential fund ay directly and principally related to malfeasance? Nasaan ka ko yung order mo? Nakalagay dito sa Section 4 at saka Section 5, gagawa ka ng order delimiting the investigation. Parang pre-trial order ito, kumbaga sa korte, sabi ko. Tama nga naman. Nasaan yung pinirmahan mong order? Kasi kanya wala ka rito. Basta't sinabi namin, merong jurisdiction. Hindi nga ganun na nakalagay, there should be a preliminary determination. Pagkatapos, i-set out mo, by means of an order, ano-ano yung parameters, bakit konektado sa malfeasance? Malfeasance ba, non-feasance o misfeasance? Kailangan mong yan. Kailangan mo ipaliwanag. Nako. May pumunta. Alam mo naman yung mga agaw may gumaganyan-ganyan na naman sa'yo. Nakala mo naman nakakaintindi yung mga yun. Yung isa. Nakita niya, di ba? Kasi iba ang abogado. Si Kong Marcoleta, naging trial lawyer to, kaya hindi nila kayang pasikutin. Yung malpisan, mispisan at nanpisan. Hindi alam ito ng mga mga mangilan-ngilan dyan, nakakatawa na lang. Ang usapin ay sa budget hearing. Parang ang nagiging pinatawag ata di umano, no? Kita natin sa parang gusto nila hearing na mangyari ito doon kay Miss Sara Duterte. Yun lang ang natin dito tuloy. Alam mo naman yun, huwag na natin banggitin. Ako naman, niwala, mga kaibigan mo naman yung mga yan. Pero doon sa punto ko, ako nagingiti sa bahay. Sa kasamang palad, kaibigan ko nga. Ayun na nga po ko, mga kaibigan nyo. Kaya huwag na natin banggitin, baka magdamdam pa. Baka naman nag-usap-usap sila kung kasi dito na bigla ang marami, dati pala kayong vice chair ng committee ito, kanina lang namin nalaman na hindi na pala kayo vice chair at hindi na rin pala kayo miyembro ng naturang komite. Paano kasi, nung ako'y nagpahayag na, tinatanong ko yung COA, sabi ko, Mr. Chair, I will take advantage of the presence
of the Representatives from COA. Opo, Okay. opo. So, tinatanong ko, alin-alin po bang opisina Yan, opo. ang nabibigyan ng confidential or intelligence funds? Funds. Opo, oo. Makikita mo yung pagsagot nila, parang alumpihit pang sumagot. Parang bang hindi nila alam. Ang dami nila eh. Ano po, LGU po? Sino nga sa LGU? Ayun. Hindi ba yung mga opisina ng mayor? Hindi naman po. Oo nga, alin-aling opisina ng mayor. Sa dami ng mayor natin dito sa bansang ito, at saka mga gobernador, GOCCs, Office of the President, yung kapulisan, even the armed forces of the and then the intelligence agencies of this country are recipients of intelligence and confidential funds. Kaso- Sino-sino, bigyan mo ko ng ballpark figure. Alright. Pati ballpark figure. O sabihin mo na lang, marami, medyo marami, o maraming marami. Hindi pa niya masabi yun eh. Wala siyang Because ano man ang sagutin niya doon, sasabi, marami pala eh, medyo marami pala eh. Opo. Ipatawag nating lahat, hindi lang ang opisina ng Vice President. Lahat para may confidential funds sa Kung ang intelligence fund. ginagawa natin, kung totoong gumagawa tayo ng panukalang batas, para mas magandang magawa natin, patawag mo yung marami. Pang lahat. Opo. Hindi itong in-isolate mo lang na isa. Yun ang punto ko eh. Opo. Because I will later move, sabi ko. Doon ako inano na, Ayun. you cannot do that because you are no longer a member. Hindi kayo pwede mag-motion. O isipin mo. Oho. Gusto ko para wag lang umahahaba lang eh. Tsaka Opo. magkakasamaan lang ng loob eh. Gusto ko sana sabihin, paano niyo ako tinanggal? Sino po nagtanggal sa akin? Hindi niyo man lang ako kinausap. Oo nga. Di ba? Not even a modicum of respect was accorded to this representation in replacing me as vice chair of this committee. At ngayon pala, gusto niyong mangyari, pagka pala inalis ako as vice chair, Opo. automatic pala ako, Hindi na- naalis din ako ng member. Hindi na kayo miyembro ng komite. Paano nangyari yon, Oho. Nelson? Oo nga. When Senior Deputy Speaker Gloria Macapagal Arroyo was removed from her office, she was still Deputy Speaker. Nawala lang yung Senior Pagiging Deputy. senior deputy speaker. O Opo. di sana, Oho. nung tinanggal siya as Senior Deputy Speaker, natanggal na rin siya pagiging Deputy Speaker. Oo nga, hindi na O, sila. ano dito? Oho. Nasaan ang logic dito? Pero hindi masakit ang loob ko dyan, ha? Opo. Sinasabi ko lang para maintindihan ng kababayan natin kung anong nangyayari sa amin ngayon. Alright. Yan mga kasama, ha? Ito ay siguro, ang basihan natin dito, tinanggal si Congressman Marcoleta para hindi niya na maatake itong mga gumagawa ng kalokohan dito sa Kamara. Biruin nyo, gustong madaliin ang pondo. Aba. Kaya buti na lang andito si Congressman Marcoleta at na paliwanag niya at nalaman ng mga tao dahil biruin nyo, isipin nyo na lang, ano ba ang punot dulo rito? Magtatanong lang siya kung saan mapupunta ang pondo, pero kung ano na ang ginawa sa kanya. Tinanggal sa pagka-vice chair at tinanggal sa pagka-member. Aba, anong class kayo? Yan At kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, pasubscribe na lang po si Kuya Goods. At syempre, hit mo na rin yung bell para updated ka naman sa ating mga nilalabas na video. Isang like, isang subscribe, at isang share. Goods na tayo dyan. Masaya na po tayo dyan. Ayan, maraming salamat po at mabuhay kayong lahat. Alright! Bye-bye!